Marami sa atin ang naniniwala sa kasinungalingan kesa katotohanan na nagdadala ng sakit sa ating mga puso. Kailangan mo ba ang mabuhay sa saya sa isang kasinungalingan o sa lungkot dahil tinanggap mo ang katotohanan? Paano mo itatama ang isang kasinungalingan upang matalo ito't magkaroon ka ng tunay na kapayapaan at katiwasayan sa buhay kahit may kirot sa dibdib na unti-unti mong nilalabanan at napapalitan ng tunay na kasiyahan? Dear Papa Dudut, ako po si Lorena, laking navotas po ako. Nagkaroon ako ng asawa noong 23 years old ako. Engineer siya at dating nagtatrabaho sa isang power plant sa ibang bansa. Nagkaroon kami ng 2 anak. Huminto siya sa pagtatrabaho dahil may nakaalitan siya sa planta. At ang sabi niya ay hahanap na lamang siya ng ibang company dahil may lisensya namang pinangahawakan ng asawa ko at experience. Naaalala ko lang noong una kaming magkakilala ng asawa kong si Kenan, Papa Dudut. Kapwa kaming estudyante sa kolehiyo noon. IT ang kinuha ko at engineering naman si Kenan. Sanay na ako na nakapalibot sa akin ay mga lalaki. Kaya hindi ko madaling paniwalaan ang mga sinasabi ni Kenan sa akin noong nanliligaw pa lamang siya. Hindi ko basta pinaniwalaan na totoo ang kanyang nadarama at hindi lang isang kasinungalingan o isang biro na madalas kong marinig sa mga kaibigan at kaklase kong mga lalaki. Pero napana ni Cupido ang puso ko, Papa Dudut. Sinagot ko si Kenan at pagkatapos ng 2 taon mula nang makapagtapos kami sa kolehiyo, ay nagpakasal na kami at kapwa kami ay may mga trabaho. Kaya hindi kami nahirapan na mag-adjust financially. Naging normal ang pagsasama namin na malayo kami sa isa't isa dahil nasa abroad si Kenan. Umabot din sa 7 taon ang pagtatrabaho niya sa power plant sa abroad. Hanggang sa nag-decide siyang huminto at maghanap ng ibang kumpanya sa ibang bansa. Pero habang nandito siya sa Pilipinas noon, may napapansin akong kakaiba sa kanya. At ito ang bumagabag sa akin. Isang araw ay may tinawagan siya ng palihim. Mahina ang boses niya. Parang babae ang kausap niya. Nakumpirma kong babae dahil pagbubuntis ng kausap ng asawa ko ang naging usapan nila. Kinakabahan ako noon, hindi ako sigurado kung asawa ko ba ang nakabuntis sa babaeng kausap niya. Alam kong nagsisinungaling sa akin si Kenan, Papa Dudut. Sino ba namang nagkasala na aamin sa kanyang kasalanan? Narinig ko naman ang usapan nila sa phone. Uminit nga ang tenga ko nang marinig ko mula sa bibig ng asawa ko ang salitang mahal kita. Ang sakit na may nabuntis siyang ibang babae, Papa Dudut. Hindi ko rin kayang kumprontahin siya dahil takot akong maghiwalay kami ng asawa ko. Hindi ako mapalagay sa araw-araw. May babae ang asawa ko at buntis pa ang babae niya. Ito siguro ang dahilan kung bakit ayaw niyang magtrabaho muli sa ibang bansa. O eto ang dahilan kung bakit nag-resign siya sa power plant na pinagtatrabahuhan niya sa abroad. At hindi totoo yung sabi niyang may nakaalitan siyang katrabaho. Hindi ko lubos maisip na mawawasak ang pamilyang binuo namin, Papa Dudut. Ang sakit isipin na mauuwi ang lahat sa hiwalayan dahil sa pagtataksil ng asawa ko. Sa pinagtatrabahuhan ko naman, ang parati kong nakakausap ay si Paulo. Binata pa ito at masayahing tao pero nakikinig kapag may problema ako. Kaya sa kanya ako lumapit upang maglabas ng hinanakit at problema tungkol sa pagtataksil ng asawa ko. Maiging nakikinig sa akin si Paulo at walang mintis na kung kailangan ko ng kausap ay naroon siya parate upang makinig. Halos 2 taon na rin kaming magkatrabaho. At sa company namin ang una niyang napasukang trabaho. Kaya ate-ate na niya ako pero nagmumukha akong batang kapatid niya dahil iyakin ako sa mga problema ko. Nagulat at naalibadbaran ako sa mga sinabi ni Paulo, Papa Dudut. 6 na taon ang tanda ko sa kanya at may asawa na ako.
Oo, may malaki akong problema na pinagdaraanan pero hindi ako available para ligawan. Pero sa bawat araw na may pagkakataon si Paulo, ay sinasabi niya talaga sa akin na gusto niya ako at totoo ang kanyang nararamdaman para sa akin. Nasiwa ako sa trabaho ko, Papa Dudut. Hindi na ako komportable dahil kay Paulo. Parang hindi kasi tama na nagkagusto siya sa akin pero patuloy pa rin siya sa pagpapahayag ng kanyang nararamdaman. Hindi ko na lang pinansin dahil mas lalo akong naaasiwa. Lalo na kapag naririnig ko sa kanya ang salitang I love you. Gulong-gulo ang isipan ko dahil sa nagtaksil kong asawa at sa kaibigang may gusto pala sa akin. Kung dalaga lang ako ay hindi imposibleng magustuhan ko si Paulo. May itsura siya, matalino rin at may plano sa buhay. May mga pangarap. Yan ang katangian na gustong gusto ko sa isang tao, yung may pangarap sa buhay. Tulad ng asawa kong si Kenan dati. Punong-puno siya ng pangarap noon. Pero ngayon ay naging okay na lang sa kanya ang pamamasada ng tricycle habang hindi pa siya nakahanap ng kumpanya na mapapasukan niya sa abroad. Hindi rin siya nag-abala na maghanap ng mapapasukang trabaho dito sa Pinas na akma sa tinapos niyang kurso at karanasan. Yung trabaho na magiging komportable siya at mataas ang sasahurin niya. Hindi naman sa minamaliit ko ang pagiging tricycle driver niya. Nangihinayang lamang ako sa natapos niya at sa maganda niyang experience sa trabaho. Okay naman na pansamantalang hanap buhay ang pagpapasada niya pero wag naman sana niyang sayangin ang opportunity niya. Sabi pa niya sa akin ay gusto niya lang muna ding malibang sa pamamasada pero hindi nakakalibang ang mga bayarin sa bahay. Na ako ang laging sumasalo. Ang bahay namin na tinitirhan ay hindi pa namin tapos bayaran. Kaya malaki-laki rin talaga ang kailangan naming buwan-buwan. Gusto ko talagang makaharap ang babaeng ipapalit niya sa akin. Ang hindi ko pa masagot noon ay kung papalitan ba niya ako o gusto niya lang magkaroon ng dalawang pamilya. Ano man ang dahilan niya. Pagtataksil pa rin ang tawag sa ginawa niya at gustong gusto ko na siyang kumprontahin tungkol doon, Papa Dudut. Mas lalo pang kumulo ang dugo ko nung tuwing naririnig ko ang tawagan ng asawa ko at ng kabit niya. Hindi ko alam kay Kenan kung sadyang tatanga-tanga lang ba siya para hindi maramdaman na naririnig ko ang mga sinasabi niya sa kausap niya o sinasadya niyang gawin yon para pasakitan ako. Nag-ipon lang ako ng lakas ng loob noon para kausapin na siya pero parang hindi makalabas sa bibig ko na tanungin siya ng harap-harapan. Pinaniniwala ko rin kasi ang utak ko at puso ko na hindi ako ang kayang pagtaksilan ni Kenan. At baka mali lang ang pagkakaintindi ko sa mga nabasa kong palitan nila ng text messages ng babae niya. Baka masyado ko lang binibigyan ng kulay ang mga naririnig ko na sinasabi niya habang kausap niya ito sa cellphone. Pero ang naisip ko noon, kung mas lalo ko pang patatagalin ang paghahanap ko ng tiyempo at hindi ko pa itanong sa kanya ang katotohanan, ay baka magiging katotohanan na ang kanyang kasinungalingan. Isang bagay lang ang alam ko ng mga oras na yon. Hinding-hindi ko papayagan na pumunta ang asawa ko sa panganganak ng babae niya. Napakiramdam ko ay ibinahay niya somewhere sa Metro Manila. Dalawa lang din ang pagpipilian niya kung ako ang tatanungin. Yon ay ang bumalik siya sa dati niyang pinagtatrabahuhan abroad o maghanap na siya ng ibang trabaho at tigilan na ang pamamasada. Dahil malakas ang kutob ko na parang naging dahilan niya lamang ang pamamasada para magkita sila ng babae niya. Naiinis ako, Papa Dudut, parang ayaw nang magpapigil ng bunganga ko. At gusto ko nang sumigaw sa harapan niya. At tanungin kung bakit niya nagawang magtaksil sa akin. Kung bakit niya nakayanang magsinungalin sa akin. Hindi ko masabi sa kanya na narinig kong kinakausap niya ang babae niya sa cellphone. At nalaman ko na kung sino siya. Ronette ang pangalan ng babae, Papa Dudut.
Gusto ko sanang makuha ang number ng babaeng yon at makaharap ito para kausapin na may asawa na ang karelasyon niya. Maraming mga tanong ang naglalaro sa isipan ko. Maganda ba siya kaya hindi nagdadalawang isip ang asawa ko na ipagpalit ako sa kanya? Mas masarap ba siyang magluto at mag-alaga? Mas masarap ba siya sa kama? Mas nasasarapan ba si Kenan sa katawan niya kaysa sa katawan ko? Mas napapataas ba niya ang libido ng asawa ko sa mga ungol niya? Nakakaloka, Papa Dudut. Nakaramdam ako ng sobrang insecurity kahit na hindi ko pa nakita yung Ronette na yon. Umabot din ako sa punto na kakayanin kong magmakaawa na kay Ronette na layuan na at wag nang makipagkita o makipag-usap sa asawa ko. Gagawin ko talaga ang lahat, Papa Dudut, dahil takot ako na baka hiwalayan ako ni Kenan. Mahal ko ang asawa ko at mga anak ko. Ayaw kong mawasak ang pamilya namin. Ang isa sana sa gusto kong mangyari ay makaalis na kaagad si Kenan papunta sa ibang bansa. Mas magiging kampante ako na malayo siya sa amin kesa na para akong buwang na nag-iisip sa tuwing nasa trabaho ako ay nagkikita silang dalawa. Ramdam at pansin ko sa kanyang mga mata sa huli naming pag-uusap na nagsisinungaling ang asawa ko. Wala akong ibang makausap tungkol sa problema ko kundi si Paulo, Papa Dudut. Ayaw ko man kasi madalas pag nagkikita kami ay naiilang ako sa mga panunuyo niya sa akin. Pero kailangan ko talaga ng panahon na yon ng makakausap. Takot akong sabihin sa mga kapatid ko o sa mga magulang ko ang tungkol sa sitwasyon ko. Baka sila pa ang mas magwala kesa sa akin. Hindi ko na alam, Papa Dudut, kung ano ang gagawin ko kay Paulo dahil gusto niya raw talaga ako. At sa totoo lang may nararamdaman na rin ako para sa kanya. Matapos ang mainit na mga halik na pinagsaluhan namin. Alam mo kasi, Papa Dudut, hindi siya mahirap mahalin dahil sa ugali niyang maaruga at maalalahanin. Wala siyang paligoy-ligoy, kung may gusto siyang sabihin ay sinasabi niya kaagad. Kaya hindi ko makita o maramdaman na nagsisinungaling siya nang sabihin niyang mahal niya ako. Kailangan ko lang pigilan ng sarili ko na hindi masyadong malunod sa agos ng init ng mga halik naming yon dahil may asawa ako. May asawa ako na nagsisinungaling sa akin na nagpapakabagabag sa araw at gabi ko. Nagpapaluha sa akin na baka pagising ko isang araw ay wala na siya sa piling ko at tuluyan nang sumama sa babae niya at sa anak nila. Bakit ganon ang pinagdadaanan ko? Noong nasa abroad siya ay namimiss ko siya ng husto pero wala akong pangamba na tuluyan siyang mawawala sa amin ng mga anak niya. Pero ngayon, namimiss ko ang asawa ko kahit nakikita ko siya. Dahil parang ang puso at isipan niya ay nasa babae niya. At natatakot akong mawala siya dahil baka mauwi sa hiwalayan ang lahat. Tinuloy pa rin ni Paulo ang panliligaw niya sa akin, Papa Dudut. At sa araw-araw ay patuloy pa rin ako sa pagsabi sa kanya na tigilan na niya ako at humanap na lamang siya ng ibang babae na single at hindi yung tulad ko na may asawa na. Kung anong sigasig ni Paulo sa panliligaw sa akin ay siya ring sigasig ng asawa ko sa kabit niya. Awang-awa ako sa sarili ko dahil wala na akong ginawa kundi ang umiyak. Dahil nakakaramdam na ako ng kawalan ng pag-asa na makaharap ko pa si Ronette dahil hindi ko pa rin nakuha ang number niya. Alam kong ang babaw para sa marami pero hindi ko kasi talaga kaya ang komprontasyon. Takot ako. Kaya hindi ko magawang awayin siya at sa pilitang kunin na lamang ang cellphone niya. At hindi ko rin kasi ugali ang maghalungkat ng gamit ng iba. Kahit na marami akong hinala hanggat sinasabi ng asawa ko na wala siyang babae, may parte sa pagkatao ko na gustong maniwala sa kanya. Ganon pa man ay hindi pa rin ako mapalagay sa araw-araw. Parang gusto kong masira na lang ang tricycle ng asawa ko para hindi siya makapasada at makaalis ng bahay. Naririnig ko uli ang usapan nila. Malapit ng mga anak ang babae.
Kailangan kong bantayan ang asawa ko at dapat nasa tabi niya lamang ako para hindi siya makapunta kay Ronette. Ako ang asawa, tunay at legal na asawa. Kaya ako ang may karapatan. Hindi pwedeng maagaw si Kenan ni Ronette. Naisipan kong uminom para mawala ang problema ko. Kailangan kong malasing para hindi ko na maisip pa ang pagtataksil ng asawa ko at nung malapit nang maipanganak na bunga ng kanyang pagtataksil, may nangyari sa aming dalawa ni Paulo sa loob ng kanyang sasakyan, Papa Dudut. Hindi ko na napigilan ang sarili ko at bumigay na ako sa kanya. Hindi ko lubos maisip na magagawa ko ang bagay na yon. Pinagsaluhan namin ang aming mga katawan na pinag-isa. Naulit ang aming pagtatalik. Isa na rin akong sinungalin sa harap ng asawa niya. Tinuruan niya ako na maging sinungalin, Papa Dudut. Pero naisip kong mali ang ginagawa ko. Ang ugnayan ko kay Paulo ay isang malaking pagkakamali. Wala akong pinagkaiba sa asawa kong nagtaksil sa akin. Isang araw ay hindi umuwi si Kenan sa bahay. Inasiguro ang araw na pinanganak na ni Ronette ang kanilang anak na dalawa. Sobra akong nasaktan, Papa Dudut. Hindi ko mapigilan ang mga luha ko na umagos pababa mula sa aking mga mata. Mawawasak na talaga ang pamilya namin kapag makapagdesisyon ang asawa ko na hiwalayan ako at iwang kami ng mga anak namin. Sa kabilang banda ay takot din ako, Papa Dudut, na baka malaman ng asawa ko o ng ibang mga kakilala namin ang tungkol sa aming dalawa ni Paulo. Mas lalong gumulo ang isipan ko kung paano ko haharapin ang pagsubok na yon sa buhay ko. Nagmistulang baliw si Paulo ng mga oras na yon, Papa Dudut. Takot na takot ako na baka mabangga kami dahil ang bilis bigla ng pagpapatakbo niya ng sasakyan. Pinasok ko itong gulo na ito kaya kailangang maayos ko ito dahil ayokong maiskandalo. Bakit ba kasi ako pumasok sa sitwasyon na yon? Masyado akong naging marupok. Para rin kasi akong tangay. Ako lang ang dapat sisihin sa mga nangyari kasi ako rin naman yung lapit ng lapit kay Paulo. Ang tanga-tanga ko talaga. Imbis na ang problema ko lang sana ang pagkakaroon ng babae ng asawa ko, ngayon ay nadagdagan pa ng malaking kasalanan. Kasalanan na nagawa ko sa batas ng tao at sa mata ng Diyos. Takot na takot akong isipin ang magiging parusa ko sa ginawa kong pagtataksil, Papa Dudut. Kung nalaman nyo ng mga magulang, kapatid at lalong-lalo na ng mga anak ko kahit maliit pa sila ay sobrang galit marahil ang mararamdaman nila sa akin kapag nagkataon. Iniisip ko noon na paano bang mag-ipon ng lakas ng loob para harapin sina Kenan at si Paulo. Sising-sisi ako, Papa Dudut. At nandidiri ako sa sarili ko, malaking kasalanan ang nagawa ko. Nag-iisip ako noon kung ano ba ang pwedeng maging solusyon ng problema ko. Naaawa ako sa sarili ko dahil parang hindi ko na kayang kumprontahin ang asawa ko dahil may tinatago na rin akong sekreto sa kanya. Bigla kong namiss yung dati. Yung alam ko at secured akong mahal ako ng asawa ko. Yung ako lang. Yung hindi kami ipagpapalit ng mga anak ko. Hindi ko na kinaya pa ang pangyayari, Papa Dudut. At ayaw ko nang magsinungaling pa tungkol kay Paulo. Bawat araw ay nag-iipon ako ng lakas para sabihin na kay Kenan ang tungkol kay Paulo at para pag-usapan na rin naman namin ang tungkol kay Ronette. Para matapos na ang lahat ng ito. Gusto ko nang maging malayang muli at yung walang tinatago, yung walang pagdududa at hinanakit. Narinig ko na uli na kinakausap ni Kenan ang kabit niya. Narinig ko na naman ang salitang mahal kita mula sa asawa ko para kay Ronette. Kusang tumulo ang luha sa mga mata ko. Naalala ko tuloy dati noong magkasintahan pa lamang kaming dalawa ni Kenan. Mas mabuti pa noon kasi pareho kaming walang tinatago sa isa't isa. Wala kaming kasinungalingan. Wala kaming sikreto at kinikilig pa rin ako sa tuwing naaalala ko kung paano niya ako niligawan noon. Medyo pakipot pa ako noon pero gustong gusto ko na siya. Hanggang sa sinagot ko siya at naging kami na.
Sabay kaming nangarap para sa magiging pamilya namin at hindi kami nahirapan noong magpakasal na kami dahil pareho kaming may trabaho na at sapat na kinikita. Etong paghinto niya lang sa pag-abroad ang naging problema ko noon. Hanggang sa pumasok na si Ronette sa buhay niya at si Paulo sa buhay ko. Sobrang gumuho ang mundo ko nang malaman ko ang detalye tungkol sa ugnayan ni Kenan at Ronette. At sobrang nashock naman si Kenan sa ipinagtapat ko tungkol kay Paulo. Sobra ang galit sa akin ni Kenan pero hindi niya ako minura o sinaktan. Sobrang bait ng asawa ko, Papa Dudut. Hindi kami nag-usap ng mga ilang araw pero nasa bahay lang kaming dalawa. Hindi siya makapaniwala sa sinabi ko tungkol sa naging affair ko sa katrabaho kong si Paulo. Noong sa wakas ay kinausap na ako ni Kenan ay wala nang kasinungalingan pa ang lumabas sa aming mga bibig. Gusto ni Kenan na isalba ang pamilya namin. Kinausap ni Kenan si Paulo, Papa Dudut. Binantaan niya ito na huwag nang takutin o guluhin pa ako. Dahil sa oras na may gawin ito sa akin o ipaalam niya ang tungkol sa naging relasyon naming dalawa sa mga kaibigan at pamilya ay hindi raw magdadalawang isip si Kenan na ipahuli ito. Tinanggap ni Kenan ang pagkakamali ko. Sobrang nagsisi ako sa nagawa ko sa kanya. Umalis ako sa pinagtatrabahuhan ko at lumipat sa ibang kumpanya. Pinakilala ako ni Kenan kay Ronette at naging kaibigan ko ito. Bumalik si Kenan abroad pero sa ibang bansa na dahil ayaw na niyang talagang bumalik sa dating power plant na kanyang pinapasukan. Ang naging communication namin ni Kenan ay ang video call. Sa mga naging pagkakamali namin sa buhay ay naging mas matatag ang aming pagsasama, Papa Dudut. Dumalo ako sa kasal ni Paulo, Papa Dudut. Hindi ko na malaya na lumuha ang mga mata ko during their wedding. Natuwa lang ako dahil sarado na ang lahat. Wala nang mga sugat sa amin. Naghilom na ang lahat. Moving forward na kami sa aming mga buhay. Sa ating mga kabarangay, nais kong ipaabot sa kanila na kailangan nating maging tapat sa ating mga partner sa buhay. Kapag may pagdududa o narinig na kung ano, importante na ito'y pag-usapan kaagad para hindi mauwi sa maling akala na magdadala sa inyo sa kapahamakan at maging isang kasinungalingan na magmimistulang anay na sisira sa pundasyon ng pagsasama ninyong mag-asawa. Sana rin ay marunong tayong magpatawad. Yung pakinggan muna ang sasabihing paliwanag ng inyong asawa upang hindi mauwi sa hiwalayan na siguradong ang mga anak ang higit na maaapektuhan. Sana may nakuhang aral ang ating mga listeners sa kwento ng aking pag-ibig, buhay at pag-asa. More power po sa inyo, Papa Dudut, at nagpapasalamat ako at may programang katulad nito dahil napapakinggan ng maraming tao ang kwento ng pangkaraniwang tao na katulad ko. Idol na idol ka po namin, Papa Dudut. Lorena. Mga kaibigan, tamang duda, tamang hinala. Yan yung likhang isip na siyang nagiging dahilan kung bakit may mga taong nasasaktan. Isa rin po ito sa mga dahilan kung bakit palaging may nag-aaway at may nagaganap na hindi pagkakaunawaan sa isang relasyon. Minsan o kadalasan ay masyado tayong nagpapadala sa ating sariling emosyon kung saan ay nakakaramdam ka ng kalungkutan at nahihirapang mag-isip ng tama hanggang sa doon ka na nakatutok sa mga likhang isip na siyang nagpapalala ng sitwasyon. Alam po ninyo may mga bagay naman kasi na pwedeng daanin sa usapan. Minsan, galit na siya, magagalit ka rin. Paano ninyo masusolusyonan ang mga problema ninyo? Kesa pakalmahin nyo ang isa't isa, abay sinasabihan po ninyo ang galit ng bawat isa. Subukan nyong minsang palawakin ang isipan ninyo. Pakinggan ang tinitibok ng inyong mga puso. Alalahanin ang mga masasayang pagsasama ninyo. Nang sa ganon ay paglabanan po ninyo ang pagdududa sa mga kapareha ninyo. Hanggang sa muli, ako po si Papa Dudut, in-invite kayong lahat na hanapin ako sa aking mga social media accounts, sa aking Twitter, sa aking Instagram at sa aking Facebook. I-type lamang po ang Papa Dudut. Mag-subscribe din sa aking YouTube channel, Papa Dudut Vlogs.
What's up mga ka-YouTube? Ako po si Papa Dudut, nag-i-invite sa inyong lahat na mag-like, mag-share at pindutin ang notification bell at mag-subscribe sa aking YouTube channel para maging updated po kayo sa mga pinakabagong post ng inyong Papa Dudut. At huwag na huwag din kakalimutang panoorin ang ating mga personal vlogs na ipinopost din po natin sa ating channel. May comedy, may mga games, may mga challenges na pinaggagawa po ang inyong Papa Dudut. Ngayong araw sa Papa Dudut Stories. Papa Dudut Stories. Dear Papa Dudut, tawagin niyo po ako sa pangalang Moy. Nag-aaral ako sa isang maliit na kolehiyo sa Quezon City. Galing po ako sa isang pamilyang nagsusumikap na makaahon mula sa hirap ng buhay. Sa katunayan ay isa po akong scholar. Mas magiging practical po para sa akin ang maging scholar nang sa ganon ay makamenos kahit papaano sa tuition ko. Kung sa pinansyal na estado ay nasa middle class kami, Papa Dudut. Hindi naman kami sobrang kapos, pero syempre nangangarap ako at ang pamilya ko na kahit papaano ay mas makaangat pa rin sa buhay. Ang tatay ko ay isang retired military na ngayon ay isa ng jeepney driver bilang sideline kapag hindi lumalabas ang nagbaboundary sa kanya. Ang nanay ko naman ay isang housewife na tumatanggap ng minsang patahe mula sa mga kapitbahay namin. Si nanay na rin ang tumatahe ng aking school uniform. Kaya madalas mong mapagkakamalang anak mayaman ako dahil sa suot kong uniforme. Sputing na sputing ah. Yan ang madalas sabihin sa akin ng mga kaklase ko sa simula ng school year. Alaga din kasi ni mama sa Almirol ang uniform ko. Simula ng klase, second year college na ako noon nang una kong makilala si Jaja. Hindi po niya tunay na pangalan. Transferi si Jaja mula sa Makati at dito na raw kasi sila tumira sa Quezon City sa bahay ng kapatid niya dahil sa ekstrang trabaho na napasukan niya. Hi miss, ako nga pala si Moy, nakangiting sabi ko kay Jaja. Hi, just call me Jaja, nakangiting sabi naman niya. Mula noon Papa Dudut ay hindi na ako huminto sa madalas na pagsama ko sa kanya. Sa lahat ng sandali ay lagi akong nakabuntot sa kanya. Sa katunayan Papa Dudut ay naging kaibigan ko din ang circle of friends niya. Bakit ka ba buntot ng buntot sa akin? Seryoso ang tanong ni Jaja. Sa totoo lang Papa Dudut ay hindi ako naging handa sa tanong ni Jaja. Hindi ko alam kung naiinis na ba siya dahil sa madalas kong pagpapapansin sa kanya. Nabubulol na sabi ko sa kanya. Nangangatog na rin ang tuhod ko noon ng mga sandaling yon. Nakakatawa ka naman Moy. Para kang nakakita ng multo sa tanong ko sa'yo. Chill ka lang. Joke ko lang yon. Nakangiting sabi ni Jaja sa akin. Natawa na lang ako Papa Dudut sa mga narinig ko. Ilang sandali pa ay ako naman ang nagtanong sa kanya. Okay lang ba Jaja kung liligawan kita? Si Jaja naman ang natahimik. Mga ilang segundo pa bago siya nakasagot sa tanong ko. Moy, huwag ka sanang magagalit pero hindi pwede. Sagot niya. Hinihintay ko si Jaja noon na sabihing joke lang din ang mga huling sinabi niya. Pero hindi na niya sinabi yon. Naging seryoso lang ang timpla niya ng mga sandaling yon at nawala na ang ngiti sa kanyang mga labi. Kasi Moy, may anak na ako. Namimilog ang mga mata ni Jaja na para bang may luhang papatak anytime. Gusto ko sanang ibahin ang usapan pero siya na mismo ang nagtuloy sa pagsasalita. Mga minsan isasama kita sa bahay. Ipapakilala kita sa anak ko. Nakangiting sabi ni Jaja. Baka magalit yung asawa mo kapag sinama mo ko sa inyo.
Habol na tanong ko pa sa kanya. Ano ka ba? Wala akong sinasabi na may asawa ako, no? Ang sinabi ko lang, may anak na ako. 3 years old na siya. Yung isang kapatid ko ang nag-aalaga sa kanya habang nagwo-working student ako. Nakahinga ko ng maluwag, Papa Dudut, sa mga narinig ko. Gusto ko pa sana siyang tanungin ng detalye ng pagkakaroon ng anak niya. Pero hindi ko na nagawa pa. Dahil unang-una ay ayaw kong isipin niyang tsismoso ako. Mas magiging maganda siguro, Papa Dudut, kung sa kanya mismo manggagaling ang info tungkol sa naging past niya. Hindi yung kailangan ko pang mag-usisa. Ang pag-uusap naming yon, Papa Dudut, ang nagbukas ng pinto para mas lalo kaming magkakilala ni Jaja. Tulad ng sinasabi ko po sa inyo kanina, ayaw kong magmukhang tsismoso na magpupumilit na ungkatin ang naging past life niya. Hinayaan ko lang siyang maging komportable na magsabi sa akin ng mga bagay-bagay tungkol sa naging nakaraan niya. Ayon kay Jaja ay ex-boyfriend niya ang ama ng anak niya. Matapos daw niyang mabuntis ay sinubok daw nilang magsama. Pero habang tumatagal ay naging magaslaw daw ang pag-uugali ng ex niya. Parang sumasabay siya sa baby namin sa pagiging isip bata. Mas gusto lang niya mag-ML at mag-basketball kaysa unahin ang dumiskarte para sa gatas ni baby. Kaya ako na lang ang gumawa ng paraan nung nagtrabaho ako bilang therapist, paliwanag ni Jaja. Wow, sana all. Kung ako siya, super swerte ko na. Kasi may nagtatrabaho para sa akin. Pero mas lalo siyang naging worse eh. Pinagseselosan niya yung trabaho ko. Kaya ayun, hiniwalayan ko na. Napaka-childish kasi niya. Akala ko nga hahabulin niya kami ng anak niya pero pinabayaan niya lang kami na magkahiwalay na. Noon naman ay naiiyak na sabi ni Jaja. Kapag umiiyak si Jaja ay mas lalo siyang sumisingkit at nagiging anime ang itsura niya. Ang cute talaga niya, Papa Dudut. Pero naaawa ako sa kanya sa tuwing kinikwento niya sa akin ang mga naging past niya. Sinubok lang daw niyang bumalik sa pag-aaral ngayon habang nagtatrabaho dahil katuwang na niya ang kapatid niya sa pag-aalaga sa baby niya. Dahil dito ay makailang beses kong hiniling kay Jaja na makita ko sana ang baby niya. Mas dumalas na rin noon ang pagsama-sama ko sa kanya. Para ko na nga siyang GF kung bakuran ko. Aaminin ko sa inyo, Papa Dudut, na talagang na love at first sight ako sa kanya. Pero mas lalong na-develop sa akin ang pagmamahal nang nakilala ko siya ng personal. At nakilala ko ang kabutihan ng puso ni Jaja. Mahal na mahal niya ang baby niya at lahat ng sacrifices ay gagawin niya para lamang kay baby. Hindi biro ang naging sacrifices ni Jaja para lang maalagaan at suportahan financially ang baby niya. Makailang beses din niyang sinubok na humingi ng pinansyal na tulong sa ex niya pero para daw itong bingi na walang naririnig at sa kalaunan ay naglaho na nga na parang bula. Isang araw, Papa Dudut, ay nagkasundo kami ni Jaja na puntahan after ng class namin ang baby niya. Excited na excited ako noon at hindi makapaniwala na super cute din ang 3 years old na anak niya. Naitago na lang natin sa pangalang Baby Justin. Sa umpisa ay tahimik lang ako nagmamasid sa kanya habang naglalaro ito. Pero napangiti agad ako nang makita kong tinanguan ako ni baby. Para bang barkada niya ako na matagal na niyang hindi nakikita. Okay lang ba, baby, kung ako na ang magiging bagong daddy mo? Seryosong tanong ko kay Baby Justin. Sabay lang kaming natawa ni Jaja dahil sa sagot ni baby. Opo. Yun kasi ang sinagot niya. Mula nga noon, Papa Dudut, ay nagkaroon ako ng maraming rason para magsumikap. Mas lalo kong sinipagan ang pag-aaral. Naisip ko din na gayahin si Jaja na maging working student. Gusto ko kasing makatulong sa kanya financially para sabay naming suportahan ang baby niya.
Walang formal na panliligaw at pagtatanong kung kami na, pero bigla na lang naming naramdaman sa mga sarili namin na pinag-isa kami ng aming mga puso. Nagsasabi na ako kay Jaja ng I love you at sumasagot din siya sa akin ng I love you too. Hindi nga nagtagal ay natanggap ako bilang waiter sa isang fast food chain. Maging ang mga magulang ko ay nagtataka kung ano raw ang sumagi sa isipan ko para gawin na pagsabayin ang trabaho at pag-aaral. Baka daw makaapekto sa scholarship ko kung madadagdagan ang load ng trabaho ko. Parang mas okay daw kay nanay kung magpo-focus na lamang ako sa pag-aaral. Total ay hindi naman sila nagkukulang sa pagbibigay ng panggasto sa akin. Hindi ko na lamang sinabi sa kanya ang mas malalim na dahilan ko para magkapera. Naging open kaming dalawa ni Jaja sa klase na kami na ay into relationship. Lahat ng mga close friends namin ay kilig na kilig sa naging revelation naming dalawa. Naging smooth ang relasyon naming dalawa, Papa Dudut. Sa tuwing payday, ako na mismo ang nag-aabot ng kusa kay Jaja para may pandagdag siya sa mga panggastos niya kay Baby Justin. Nung una ay tinatanggihan pa niya. Pero ako na mismo ang nagpumilit at sinabing para kay Baby Justin ang pera na pinaghirapan ko. Naiiyak pa nga si Jaja noong pumayag na siyang tanggapin ang pera. Naging legal kaming dalawa sa mga parents ni Jaja. Natutuwa nga daw sila dahil sa wakas ay natagpuan na ni Jaja ang isang seryosong relasyon. Nakiusap lang sa akin ang mama niya na huwag daw kaming magmamadali. Ngayon lang daw ulit nakakabangon si Jaja mula sa pagkakadapa niya, kaya sana ay huwag daw naming gawin ang mga bagay na pwedeng makasira pa sa mga pangarap naming dalawa. Mas matutuwa ako sa iyo, Moy, kung sabay kayong gagraduate ni Jaja. Ang bilin pa sa akin ng mama ni Jaja. Opo ma, nakangiting sabi ko sa kanya. Okay naman ang lahat sa amin, Papa Dudut. Till isang araw ay na-diagnose si Baby Justin ng kakaibang sakit sa dugo. Hindi normal ang nagiging bilang ng white blood cell ni Baby Justin. Dahilan para magdugo ang bibig at ang ilong niya. Nung una ay inakala pa nga naming dengue dahil nagpapasa siya, pero mas matindi pala dahil habang buhay ng gamutan ang sakit ni Baby Justin. Hindi alam ni Jaja kung saan siya kukuha ng pampagamot kay Baby. Ako naman, Papa Dudut, ay nakaramdam ako na para akong inutil. Hindi ko man lang magawang mabawasan ang sakit na nararamdaman ni Jaja sa tuwing umiiyak siya sa awa niya sa baby niya. Ang sahod ko naman ay pinilit kong malikom para makadagdag sa pambayad, at sa tulong nga ng panalangin at diskarte ay nagawa naming mailabas si Baby Justin sa ospital. Labis ang pagpapasalamat ni Jaja sa akin noon. Pero tulad nga ng sinasabi ko po sa inyo, Papa Dudut, ay forever na gamutan na ito. Kakailanganin ng maraming gamot ni Baby. Bukod pa dyan ang regular na pagpapacheck up upang mabantayan ang bilang ng white blood cells niya. At dahil nga sa mga pangyayaring ito, Papa Dudut, ay napilitan munang huminto si Jaja ng pag-aaral. Ako naman ay tuloy pa rin sa pagpasok sa eskwelahan at sa pagtatrabaho. Hanggang isang araw ay isang FB message ang nagpaguho sa mundo ko. Nanggaling ang mensahe sa isa sa mga kaklase namin ni Jaja, Papa Dudut. Nakapaskil ang mukha ni Jaja sa isang FB fan page ng mga babaeng available for massage. Pero hindi ordinaryong picture lang ni Jaja ang nakita ko noon, Papa Dudut. Todo makeup si Jaja at nakasuot ng sexy. Habang sinusulat ko po sa inyo ang storya na ito, ay parang hindi pa rin ako makapaniwala sa mga nakita kong larawan ni Jaja. Para siyang nangaakit, Papa Dudut, ng mga lalaki. Nalabis na nagpasakit sa akin.
Nasasaktan ako, Papa Dudut, sa naging option ni Jaja para kumita ng pera. Hindi ko pa nakakausap si Jaja tungkol sa post na nakita ko sa Facebook. Wala kasi akong lakas ng loob para questionin siya. Ngayong dumarana siya sa matinding pagsubok na pinansyal para sa anak niyang may sakit. Naalala ko din yung minsang usap namin sa naging hiwalayan ni Jaja at ng ex niya. Sa umano'y pagsiselos at hindi pagsuporta ng ex niya sa naging trabaho niya. Ayaw kong isipin na ito rin yung dating trabahong sinasabi niya na naging dahilan ng pagsiselos at paghihiwalay nila ng ex niya. Ano po ba ang dapat kong gawin, mga ka-stories? Sana po ay matulungan ninyo ako sa pamamagitan ng mga advice na manggagaling sa inyo. Babasahin ko po mga comments na ipopost ninyo sa YouTube channel ni Papa Dudut. Ang inyong ka-stories, Moy of Quezon City.